bayan, meron ka bang tinatawag na tokhang-tokhang? Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? Totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita? Bayaran daw ako, yung pagkatao ko, pokpok daw ako, sobrang dami niya sa akin sinasabi, lahat ng yun pinabayaan ko. Sabi po ni Senator Erwin, ano na ba ebidensya? Sino na bang witnesses? Sobra naman ikaw, Senator. Alam mo, pumunta ka sa radio o TV booth mo, papilain mo ang taong bayan, baka isa-isa kang kung ano sabihin sa'yo Tama. sa mukha mo. Tama. First and foremost, sinabi ng ombudsman, pwedeng gamitin yung sa 18 Marines. Yes. Good morning and good afternoon sa ating lahat. Andito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Marami hong kumakalat. Actually, kahapon pa itong balita na ito no? Trending ho, usap-usapan kung ano ho nangyari dito sa isang vlogger. Meron hong mga video na lumalabas. Marami rin kasing kuro-kuro no? Itong pagkawala ng isang vlogger ng kabilang kampo. Which is, alam naman natin, kilala nyo naman ho siguro itong babae na ito na talagang matindi ho talaga kung bumanat. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung kritisismo lang ang pag-uusapan, wala hong problema. Pero minsan, meron hong mga salita na hindi ho naaangkop, hindi ho dapat sabihin, at hindi ho dapat, sinasabi. Mahirap po magparatang, lalong-lalo na hindi mo kayang mapatunayan. Kagaya nitong sitwasyon na to, meron hong umuugong na itong pangalan nito si Ate Mima, na nawala na ho kahapon daw ng madaling araw. Ang tanong dito, marami ho bang nalungkot o marami hong natuwa? Yan ang ating tatalakayin sa episode nating. At mamaya-maya, kung gusto niyo sumali sa ating talakayan, andyan yung join button sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Simulan natin. Senator Alan Peter Cayetano, binakbaka na si Erwin Tulfo. Aktay ka diha. So, way back 7 months ago, alam ko itong si Ate Mima ay nagkaroon ho ng live, no? Na binugbog ng dating kinakasama o dating asawa o dating karelasyon, kung ano man yung pwede nyo itawag. Nabalita ho yan. At alam natin na nag-iiyak ho yan sa social media kasi nga yung dati niyang kinakasama ay sinisiraan siya. Pwedeng nating iugnay, pwedeng katanungan dito, pwede ba yun ang maging, hindi naman iugnay, pwede ba yun ang maging primary suspect? Ano ho ba ang dahilan? Ano ho ba ang kasi palaisipan pa rin ngayon kung sino yung kumuha ng kanyang buhay. Alam niyo, mali rin naman, hindi naman ho karapat-dapat at wala naman ho na explanation sa ginawang ito sa kanya. Hindi para sa akin hindi katanggap-tanggap. Pero hindi natin mapiplease ang bawat isa. Meron tayo sarili-sariling pag-iisip. Kagaya nga ng nakikita natin, meron daw ho onsihan. Ayan kung nakikita nyo, 2 million lang ba yung binigay yung party mo na kay Boss B? Sino ho si Boss B? Yan ay isang malaking tanong Sino si Boss B? Ngayon, yung mga vlog na napapanood natin, yung mga nagre-reaction, yung mga nagla-live, napapatanong tayo, sino ba tong si Boss B na to? Ano kinalaman ni Boss B dito sa pag-uusap nang nawala na ito si Mima Alicia? Lumabas yung kasi ito, hindi naman mapagkakaila na kumakalat na sa social media. 'Di ba? At isa pa, ito si Ate Mima, iba rin ho talaga ang pagdating sa mga
Ako, ang pagkakaintindi ko sa mga ginagawa niya, hindi na ho reaction video yun. Hindi na ho pagbablog yun eh. Yun ay isang paraan na talagang, merong, para sa analisa lang natin. Kayo naman marunong din kayo mag-analisa. Yung way niya kung paano siya umatake, warrior kung tignan. Aminado rin naman ho yung mga kasama niya na talagang matindi ho, bumanat, itong si Ate Mima. Kahit ako nakikita ko, hindi ako makapaniwala bakit nasasabi ng batang ito o ating ito. Matindi ho, lalong-lalo na pag binanatan niya itong si VP Sara. Mantakin nyo Nasa video ho yun, hindi ho pagkakaila. Hindi tayo naninira dito. Ngayon, ang simpatya natin dito, kawawa naman din si Ate Mima. Dahil nasira ang buhay niya, which is kabata-bata niya, yun nga lang, ano ho ba ang dahilan? Ano ang pinagmulan? Sino? At ano? Ito ba ay politika dahil sa politika, sa kanyang mga banat? Ito ho ba ay dahil sa kanyang past relationship? Ito ho ba ay isang, kasi may umuugong din, may negosyo rin si Ate Mima. Oo, kailangan natin himay-himayin. Sino ho ba ang tinatawag na Boss B? Kasi meron hong 2.5 million na nauugnay dito. Hindi ho biro ang perang ito. Kung halimbawa, ito tama ang post at lumabas sa screenshot na ito at pinost, kung tama ho ang pinag-aawayan nila ay pera, di lumalabas dito, talagang may bayaran. Diba? Kasi meron ho silang pinag-aawayan pera eh. Sabi dito, 2 million lang ba yung binigay yung party mo na kay Boss B? Wala sa akin. 'Di ba? Talaga? Talaga ba? Kausap ko lang now si Boss B. Si Boss, sa inyo daw inabot, kinukupal niyo ba ako? Yun. Hindi ko alam kung kanino patungo to, sino yung pinatutukuyan dito. Kasi ang tanong dito, 2 million lang ba ang binigay? Ngayon, kung may party ka sa 2M, kung may party ka sa 2M at hindi ko na mabasa yung isa eh. Parang, hindi ko na mabasa yung isa. Talaga bang 2M lang? Question mark. 2.5 ang binigay. Wag nyo kung gaguhin. Yun yung reply. So, may perang involved. Mabigat ito kung pera ang pinag-aawayan, Pero kung halimbawa naman, ito sa video na ito, may papakita ko sa inyo. Kasi mabigat ho talaga ang dila ni Ate Mima pagdating sa mga, sabi ko nga sa inyo, hindi komentaryo na ang ginagawa niya. Talagang atake. Masakit pa doon, yung pag-atake, hindi na ho naakma kung ano yung sitwasyon. Kasi kung politika lang ho ang pinag-uusapan, stick ka lang ho sa politika, wala hong problema doon. 'Di ba? Pero below the belt na ho ang nakikita ni Aling Ledesma dito. Gusto niyo malaman ko. Kumakalat na balita, lahat na lang kinareer mo. Tangina ba naman mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw, kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tukhang-tukhang? Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? Totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita? Mabigat ho yun. Pwede din ho na maging palaisipan kung meron bang kinalaman sa mga nilalabas na video. 'Di ba? Hindi ho maalis sa mga anggulo. At meron pa rin na kung kayo ho ay ako, nakita ko lang to sa isang vlogger din ng BBM. Itong video na ito. Kaya, ibabalik tanaw lang natin na hindi din alam yun, hindi rin yung anggulo ba, hindi rin, kasi 7 months ago lang din itong anggulo na ito, itong pangyayari na ito na umiiyak si Mima Alicia na binugbog siya ng kanyang karelasyon,
Di umano ha. Ay ayon sa video, kasi kung makikita nyo rito, ito Mo tingnan. pinapakalat na fake news sa akin, tapos gumagawa ka pa ng sandamakmak na dami account para sirain ako. Hindi mo ko tinitigilan, tinatanong ko, ano ba yung nagawa ko sa'yo? Ikaw na nga itong may atraso sa akin. Yung magulang mo, hindi pa ako binabayaran sa 325,000 ko. Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa din tumitigil sa kakagawa ng dami account. And alam kong ikaw yan. Huwag mo Sino kaya yung tinutukoy dito? Alam ko ikaw yan. Alam ko ikaw yun. Di ba? Marami ho nagko-conclude, ito ba ay nangyari dahil sa mga banat? 'Di ba? Ito ba ay nangyari dahil dito sa may nakalipas na problema? At ito ba ay nangyari dahil alam naman natin, uso na ngayon yung holdapan, uso na ngayon yung mga negosyante, pinagtitripan, alam niyo na, binibingbing, para lang nakawin yung mga bagay-bagay. Uso din ngayon kasi uso ngayon yung yung rent a car, 'di ba? Minsan ganoon eh. Oo, hindi natin alam kung anong mga anggulo. Ay malawak. Hindi nagulat tayo. Oo, nagulat tayo mga biglang merong mga balita na parang tinutumbok daw doon sa kabilang kampo. Wag naman. 'Di ba? Pag-aralan niyo muna dahil marami hong anggulo. Pero dito sa sitwasyon na ito, hindi naman nakakatuwa din na mabalitaan na isang vlogger na gagawan ho ng hindi maganda. Kasi ang kumukuha lang ng buhay ng tao ay ang Diyos lang. Pero siyempre nga hindi naman hindi natin hawak yung pag-uisip ng bawat isa sa atin. Yung iba galit. Lalong-lalo na pag narinig nila yung mga banat. Tuloy natin itong bakit umiyak si Mima. i-deny, alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny yan. Sobrang sakit. And up to this moment, guys, yung depression ko mas lumalala, mas dumadami yung tinitake ko na medicine. Kasi minsan may times na gusto ko na lang kitilin yung buhay ko dahil sa ginawa ng ex ko na dinadamay niya ako sa mga scandalous na video niya na kahit hindi naman ako, hindi ko alam kung ano yung purpose. Tapos meron siyang sinasabi na bayaran daw ako, yung pagkatao ko, pokpok daw ako. Sobrang dami niya sa akin sinasabi, lahat ng yun pinabayaan ko. Ang gusto ko lang naman yung tahimik na buhay, pero hindi mo sa akin maibigay-bigay. Tapos na tayo, di ba? Tapos na tayo. Naiiyak ako kasi tapos na tayo. Ba't hindi mo ba din ako tinitigilan? Ba't hindi ka na lang Sipin nyo, yung mga ganong eksena, yung ganong mga tagpo, di ba? Meron siyang ex. So, hindi naman natin sinasabi na pero pag-aralan din, syempre. Di ba? Pag-aralan din ng magaling naman ho yung mga kapulisan natin mag-imbestiga, yung NBI, magaling naman ho. Alamin nila, andyan naman ho yung mga cellphone yan. Kung meron mga natatanggap na hindi maganda, malalaman kung sino yung mga nagpapadala ng sulat, mensahe. Pero sabi ko nga sa inyo, iba ho kasi ang talas ng dila ni Ate Mima. Marami rin nagalit. Maraming nagalit, at marami rin hong natuwa. Marami talaga. Hindi mo mapagkakaila sa social media. Kahit kayo, pansinin nyo. So, sabi ko nga, ang buhay ng tao, isa lang. Given na yan. Pero, siyempre, kung ikaw ay kritiko, stick ka lang kung ano yung usapan sa politika. Walang personal na buhay. Walang personal na bagay. At huwag kang magmumura. Dahil ang kinikritiko, yung kinikritiko mo, yung trabaho lang ho ng politiko. Yun. Pero yung babanatan mo at mumurahin mo, maggagawa ka ng ibang kwento, ibang usapan na yun. So ito, pasok natin to. minsan may times Ay. Oo. Siya na ba yun? Tanggalin natin ito.
Bakit ulit yung buhay ko? Dahil Ito sa na pala yung ginawa dati. ng... Isa lang din pala yan. MK. Isa lang din pala yun. O yung mga ganung bagay. Ito na. Dito na tayo magkakaalaman. Senator Alan Peter Cayetano, ha? Walang 10K ayuda dahil ayaw ni PBBM. Ano daw? Ito ha, binakbakan na ho. Dapat lang. Wala naman ho talagang matinong gagawin itong si Bendalo eh. Yun ang sinasabi nating kritiko. Ikritiko mo lang siya kung ano yung trabaho. Kasi, ito ho usapin kung talagang ang labanan ay politika lang. 'Di ba? Oo, meron sila mga vlogger which is tama yung ginagawa nila. Pero yung pangbabanat nila doon sa kinikritiko nila, napakarami nila diyan sa kabilang kampo. Which is hindi maganda. Kaya doon nasira yung mga vlogger. So ngayon, dito tayo punta kay Senator Alan Peter Cayetano. Magkakaalaman na dito kung ano ho ang meron ngayon. Bakbakan na ito. Ito na yung laban ng totoong senador, totoong may alam. Kasi ito si Bendalo. Nanalo lang naman ito dahil sa panggulo. Diba? May magic daw di umano. Siguro, sabi nila. Alamin natin. First and foremost, gratitude in our heart. So first and foremost, payagan niyo po ako magpasalamat sa Panginoon Diyos. Kahit ano pong struggle, kahit anong hirap, kahit anong disappointment sa atin mind, God is sovereign. He has a plan. He has a plan for you. For each one of you who is watching now, He has a plan for your community, for your family. He has a plan para sa ating bansa. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So parang magulang yan, may plano sa anak. Pero yung anak, kailangan nakikipag-usap sa tatay, ano tay ang plano mo? Ano ang seed na nilagay mo sa puso ko, sa isip ko? Ano bang future ko ang nakikita mo? So parang bata na sabi mo, yan ang magiging valedictorian. Yan ang magiging pinakamagaling na surgeon sa ating bansa. O yan makaka-discover ng gamot sa isang klaseng cancer or sa lahat ng klaseng cancer. O kaya yung sasabihin mo, yan ang abogado na magiging Chief Justice at magbibigay ng hustisya sa ating bansa. Pero kung magdadrug siya or masamang barkada at hindi mag-aaral, hindi mangyayari yung plano. So let me start out by a vision that was shared by a pastor. He's a US pastor, but his heart is in the Philippines. With the Philippines, for Filipinos. Madalas siyang bumisita dito to my knowledge. At ang sinasabi niya, and madalas siyang kausapin mga Pilipino, sabi niya, the Philippines was meant to be a rich, influential, powerful country. Ulitin ko po sa kanyang vision. Meaning hindi lang niya to opinion. Pero Ito dito may pasaringan na ho Who lets the dog out? Who? Sino daw yung aso dito? Sino ba yung mga aso dito? Na naglalabasan na. Kilala niyo yung pasaringan na talaga dito. Alam niyo naman dito si Bendalo minsan. Nung isang araw, minsan sol-sol din yung mga media eh. Nagtatanong, akala mo yung tinatanong mga may sustansya. Hindi nila alam, pinagsasabong lang nila yung mga politiko. Sabi ko nga sa inyo, ganyan ho talaga ang laro ng politika. Kailangan magkasira-sira. Dahil sa pamamagitan na yun, doon nila kukunin yung simpatya ng tao. Nilagay ng Panginoon sa kanyang mind at heart, mayaman, influential, powerful ang Pilipinas. Pero sabi niya, it's like a pot o yung isang paso na puno ng riches, parang liquid gold. Pero binutas ng mga stewards o ng mga leaders at sinipsip or kinuha yung treasure for themselves, no? He told me this February 25, 2025. So way before the mahiya naman kayo speech. At sinabi nga niya doon, magkaka-shaking
But don't worry, kahit na grabe yung shaking sa politika, it will bring a revival. It will bring young people who will start their hearts will be pointed towards the Lord. So may hope po, may hope. So sa lahat ng nanonood ngayon, sa lahat ng kababayan natin, sa lahat po na nagpre-pray, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga OFWs, don't lose hope. Maganda plano ni Lord. But we have to seek earnestly kung ano yung plano na yan. We have to do our part, no? Fe Infante, Paul Maquinto, Nuke Wena. So forward na natin na kung ano yung gusto at Rice. punto ni Senador Alan Peter Cayetano. Ito. Ribbon Committee. O, nung lumabas na sinabi nung 18 Marines na mukhang may maleta din, mag-i-inhibit naman daw siya at gagawa naman daw siya ng subcommittee. Okay. Sino yan? Nung nag-settle down na, nakuha Sino na yung nila tinutumbok dyan? O, si Bendalo yan, ha? yung majority. Sa kanila na po yung Senate presidency at majority. Biglang ang statement po ni Senator Erwin Elegant Tulfo, elegante magsalita di ba? So sabi niya, bakit ba paikot-ikot na lang tayo dyan? Dyan na lang ba iikot ang buhay natin? So makikita niyo po, dina-downplay na. So suddenly, it's not the biggest scam in terms of both yung pera, magnitude, at kung sino mga kasali dito. Di ba? Suddenly, hindi na. Kasi bakit naman dyan iikot ang mundo natin? Ibig sabihin, move on, pabayaan nyo na. Okay. So, nung nag-start na at medyo happy na sila na impeachment mode na tayo, mukhang hindi natutuwa sa pagtatanong ko, pagtatanong ni Senator Amy, lalo sa pagtatanong ni Senator Pia at saka yung strict adherence namin sa law. Note ha, paulit-ulit. Sabi ni Senator Tito Soto, no, paraphrase, but basically sinasabi niya, anong rules? Ayaw nung Pinoy na technicality. Gustong gawin entertainment yung impeachment rather than trial. Gulat na gulat ako, pinangalawahan to. 'Di ba nung last session namin, last trial date, sabi parang basically inulit in a lawyerly way ni Senator Pangilinan. Lawyer siya eh. 'Di ba? Alam naman niya that there is procedural due process. So sabi nga po sa akin ng isang pulis, sir, pinarating sa akin, sir, buhay namin, araw-araw tinataya namin. Nandun sa kalye, huhulihin namin. Ilan beses kami pababalik-balikin sa korte? Ilan buwan yon umaabot ng taon? Tapos biglang makakawala, tatawanan kami on a technicality. Tapos manunod kami ng impeachment, sasabihin, impeachment to, wag tayong technical, Vice President. So ano pa kaya yung ordinary pickpocket? Ano pa kaya yung ordinary na mga salisigang, yung mga nambubudol? Paano pa yung mga nambabastos sa ating mga kababayan sa kalye? Technicality, hindi importante. Bakit sa korte importante ang technicality? Guys, gusto din namin matapos ng impeachment, but it is a trial. It is a court. So we have to act that way. Kaya gulat na gulat ako that a lawyer will speak that way. Having said that, balik tayo kay Erwin Tulfo. So sabi niya... Yan. Magandang usapan eh. Dito ako talagang napapabilib ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi siya talaga nangingilag dito kay Mr. Bendalo. Sino ba naman mas magaling sa kanila? Ito, abogado ito. Tsaka ito, matagal ng senador ito. Itong isa na to, bago lang naman. Kung hindi ho i-endorso ng Pangulo, hindi ho makakapasok. Di ba? Hindi ko nga alam. Sabi ni Aling Ledesma, baka mamaya minagic din ang pagkapanalo. Alam naman natin na siya ang nagsalita noon. Sometimes we have to bend our law. Yun ang hindi ho akma. Hindi ho pwede. At hindi karapat-dapat. Kasi pag binen mo ang law, ibig sabihin, wala na ho. Yung demokrasya, at yung mga sinusunod na batas ng tao, ay hindi na ho susundin yan. Kayo nagpakita eh. Ngayon, lumalabas ng napakaraming krimen. Isipin nyo mabuti yung nangyari ho doon sa isang vlogger. Marami hong anggulo, marami hong dapat, balik lang muna natin. Marami hong dapat subaybayan doon. Matagal na ho palang may mga ganong bagay.
according dun sa mga video na nilalabas nila, may mga sumusulat, nagte-text na nagkakaroon ng mensahe na tinatakot na rin sila. Oo, at meron naman kwento yung ex daw di umano ay merong mga ganung bagay, 'di ba? Kagaya ng video nakita nyo. Oh, umiiyak ko siya. Oh, pero anyway, tapos na natin na rektahan yun. Dito tayo kay Who lets the dog out? Who? Sino ho ba ang aso ng Malacanang? Ngayon, relax lang, relax. O, kayo po sumagot. Relax daw, dadating tayo dyan. So, ibig sabihin, hintayin natin timing nila sa flood control. At marami na naman daw nakakasuhan. Okay. Remember, I'm the only one, at least I remember, at that level, Senator Pataas, na nagsabi, siguro sa laki ng problema na to, sa magnitude ng corruption na to, at sa dami ng kasali dito, baka maganda yung buong generation natin ng politiko mag-resign at isang eleksyon bawal tayong tumakbo lahat. Tahimik si former Senate President Trilon, tahimik. Former Senate President Coco Pimentel, tahimik. Si former Senator Dick Gordon, tahimik. Lahat sila tahimik. Yung wag muna tayong tumakbo. O nung naging Senate President ako, talking head sila bigla. Pare-pareho ang tahol. Kung ano sabihin ng Malacanang, pag sinabi ng Malacanang tahol, tahol naman ng tahol. Diba? So makikita nyo, ganito din po pagdating sa flood control. Sabi po ni Senator Erwin, ano na ba ebidensya? Sino na bang witnesses? Sobra naman ikaw, Senator. Alam mo, pumunta ka sa radio o TV booth mo, papilain mo ang taong bayan, baka isa-isa kang kung ano sabihin sa'yo sa mukha mo. First and foremost, sinabi ng ombudsman, pwedeng gamitin yung sa 18 Marines, di ba? O, tapos iniisa-isa pa. Napakinggan nyo pa kahit once. Hindi, dinidismiss nyo na. O, pangalawa, yung sinasabi po na Bersamin files. O, hindi naman nag-testify na eh. Pati yung key witness na ginagamit ng gobyerno ngayon, nung sinabing umabot hanggang sa presidente, ang sagot, si Senator Lacson na, hindi na yung witness ang sumagot. Okay, sinabi natin po sa mga ahensya ng gobyerno, pati DPWH, mag-submit sa atin. Ano ba talaga, Ghost? Ano po ang mali lang ang pagkagawa? Alin ang substandard? Hanggang ngayon, sinabit ba sa atin? O yung ICI ba, yung NBI, yung DPWH, lahat sila nag-imbestiga, sinabit ba sa atin? Mag-iisang taon na. So pagkakakampi, may pagkakataon na ayusin muna para hindi magmukhang ghost. Ganun ba? Supalpal ka dito. Si Bendalo, supalpal dito. Totoo lahat na sinasabi nito ni si Senator Alan. Di ba? Talagang paniniwalaan mo. Yung si Bendalo, ano papatunayan niya? Totoo naman na binanggit yung pangalan niya ng 18 Marines. Tapos nung nagkaroon na sila ng tiyempo dito sa trial ni BP Sara, unti-unti na nakakalimutan ng taong bayan. Pero wag niyo yung kakalimutan na diretso nyo ang paniniwala nyo na ang magnanakaw, nandyan lang sa paligid-ligid. Diba? Magkakasama sila, matatakaw sila sa pera. Mali-malita ang usapan dito. Hindi plastic bag. Hindi isang beses. Minsan, napakaraming beses pa. Internet, sa lahat ng discussion, kung yan ay 1, 2, 3 buwan, pinagtatanggol ko pa kayong lahat ang problema hindi na mag-iisang taon na, inventory lang, maglabas lang kayo, ano ang budget ng 2023, 24, 25. Saan napunta yan? Nagawa ba? Hindi. So, pagdating po sa witnesses, marami po, siguro kung 4-5 hearing lang po, nakapila na yan. At even kung gamitin natin witnesses yung DOJ at saka yung NBI, DBM, may lalabas dyan. Ang problema, tatamaan si Senator Erwin. Aray! Diba? Kaya nga kinakante-kante, medyo pinopoke bear ni Senator Lacson nung umpisa yan sa isang kontraktor. And then, syempre, sa party list nila. So, napakarami yan. I won't go into details now. But, tatamaan talaga. Putok ang pangalan sa Maleta Gangers. I want you to think about this weekend. Anong KKK ang gusto nyo? Kuyog, kaso kulong, or katotohanan, konstitusyon, at paglaban sa
corruption. Yung We have pangalawa, two choices. Senador, yun ang gusto ng taong bayan. Pero yung una, wag yun. Sila lang gumagawa nun, yung mga kampo ng mga maleta gangers. Pero ang katotohanan, ilabas na sana. Wag na itago dito sa mga chairman ng committee na pilit pinagtatakpan itong issue ng flood control. Hawak nila ang bit kasi. Yung blue ribbon, hawak nila. Sila makakapag-decide kung kailan nila gusto mag-run ng hearing. Sila makakapag-decide kung sino ipapatawag nila. Pero kung gusto nyo, totoong laban, taong bayan ay pag-decide din nyo. Ano ang gusto ng taong bayan? Ganun. Pray, be active, discuss, kumilos po tayo. Parating na po talaga yung panahon na basta't kaaway nila, ikukulong nila, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, di kahon na yan. So, ganyan din po sa impeachment. Sabi nila, 2/3, 16. Tingnan nyo po, tingin ko hindi pa tapos yan. Tingin ko may panghihilot pa na mangyayari dyan. Last, bakit yung timing? Kasi po, dapat Wednesday yung botohan, ginawang Monday, dun sa subpoena nung records ng Anti-Money Laundering Council, ng BIR at bangko. Napaka-importante to. Sa impeachment po, both ni President Erap at sa impeachment ni Chief Justice Corona, the bank records, documents like this played a crucial role. Ang problema, pinag-uusapan pa namin whether it's a fishing expedition or kung it passes the test ng pagiging definite, no? Kung ano po yung particulars na hinihingi. So sabi nila, hindi, basta katotohanan, ilabas na. Oy, di ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa SALN niya, more or less, yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is yung amount na yan, kinita niya nung nung media. Malabo yun, Senador, malabo yung ganong kwento. 400 million, kikitain mo kahit kumita ka ho ng 10 million in 1 month. Iles mo na yung mga gastusin mo. Sabihin natin 8 million, times mo ngayon sa 12. Ilang million yun? 400? Wow. Hindi kayang kitain yun. Yan ang katotohanan. Kita si Jason na napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang kilala ni isang media na ganun kalaki kinita. So pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax Pwede. ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALN tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Pero ang tanong ko, ngayon ba pinapakuha natin yung AMLAC, yung pinapakuha ba natin yung BIR records niya, yung bank records, or pinapapaliwanag muna natin? Hindi. Yan ang isang pinag-uusapan ngayon Kaya tayo dinidistract, 'di ba? So unang nagdi-distract, NBI, sausaw ka agad yung DOJ, etong ombudsman pinipilit kong respeto pero sausaw na din na naman. And then afterwards, ang Malacanang, kung ano nang sinasabi, hindi kasali diyan yung kakampi nila, kasali yung kakampi. Hindi daw kasali pero sabi ng ombudsman bubuksan ulit. So just do your job and I will honor you kung tama, 'di ba? Pero kaya sumausaw kagad yan si Erwin. Inutusan din ni Senator Lacson. Bantayan nyo sa impeachment. Yung pag nagtitingin na, ikaw naman, salita ka. Di ba? So, happy weekend, just like me. So, ayan narinig nyo naman. Si Bendalo, ang tukoy dito. Sino ba talaga ang attack dog ng Malacanang? Kilala nyo na kung sino matutumbok. Kung sino ho ayaw nabanggit, sigurado sa pool yun. Diba? Magre-react na lang yun. May rebat na naman dito si Mr. Bendalo for sure. Kaya kumabot ka sa ating video na ito, ako maglalambing, mukhang nakakalimutan nyo panoorin yung ating upload videos at baka na hindi nyo nakikita o nagdo-notify sa inyo, kalkalin nyo at makikita ho nyo meron tayong upload. Hanggang sa muli ho at syempre shoutout segment natin. Shoutout po kay Cesar Macaranas, Chito Ruelo, Rosita Nua, shout out po sa inyo. Rashlan Betran, Priscilla
Priscilla Hisug, Rudy Villamor, Judy Salbarinubay, kay Mayor Diz, shoutout po sa inyo. Conrad Kamet, shoutout po. Helen Gumapak, Flora Aranas, Wilfredo Taule, Felicitas Llanes, Rosidel Dano Sos, Rogelio Carmillo Jer, Raul Catamco, Pepal Bastida, Ella Wapin, Flora Abhain, Sir J. Matt, Ruben Laureano, shoutout po sa inyo. Jay Ray Zabala, Ma'am Karen Panganiban, shoutout po sa iyo. Nikki Jimenez, Lark 20, Max Traso, Reynaldo Bautista, Ernesto Takada, Ato Canada, Vic Alfabete, Luis Mina, Carl Candano, Rafael Siaga, Mamalu Survivor Mix Vlog, Milia Julian, Elvira Pesongo, Filipina, Rudy Villamor, Felicitas Llanes, Flora Abtahi, Rosidel Danosos, Irene Legaspi, Marie Condoxi, Nemia. Ma'am Karen Panganiban ulit. Peter Garcia, Green Raboy, Reggio San Diego, Rodrigo San Diego, Hachi Chokhu, Wilfredo Taule. Yan, kumabot ka sa ating shoutout segment. Hanggang sa muli ho. Bye-bye. Bye-bye.